Tinalakay na ng Senate Blue Ribbon Committee ang ilang modus sa Bureau of Internal Revenue gamit ang Letter of Authority. Para sa detalye, live na magbabalita si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, ano ang update? Cheryl, ibinahagi ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Charlito Mendoza sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na system-generated na at mas kontrolado ang proseso ng pag-audit sa mga taxpayer. Ito ay para maiwasan ang paggamit ng sistema para sa pagre-red tape o anumang korupsyon. Mayroon ng criteria ang system na ito na ibabase sa mga record ng taxpayers na mayroon ang BIR. Dito, sistema na ang maglalabas ng mga kakailanganing i-audit na aprubahan ng BIR Commissioner. Matatanggal daw dito ang naturang suki system kung saan paulit-ulit na napipili ang taxpayer. Kabilang pa sa mga reforma ng BIR ay ang pagtago ng pagkakakilanlan ng taxpayer hanggat hindi pa ito na-assign sa auditor para maiwasan ang posibilidad na gamitin upang mangharas at makakubra ng pera. Wala na rin ang mga audit-related task forces at pawang magiging regular BIR offices na lang ang mga ito. Ibig sabihin, lahat ng tax fraud cases, ang Regional o National Investigation Division na ang hahawak at ang iba pang mga kaso ay makakasama na ng regular audits. Dito may iwasan na rin daw ang patong-patong o paiba-ibang aksyon mula sa BIR. Kailangan din lahat ng diskusyon sa pagitan ng mga tauhan ng BIR at taxpayer ay may documentation. Mula noong sinuspinde muna ng BIR ang pag-i-issue ng Letter of Authorities o LOA, pati ang mga mission orders o MOs. Abot daw ng 45,000 ang LOA ang nakailangang ayusin ng BIR. Pero ang mangyayari na dyan ay i-consolidate na ang mga paulit-ulit na LOA at magiging iisa na lamang kada taxpayer bawat taon. Pero para sa mga kasong may kinalaman naman sa value-added tax, maaaring magsulat ang taxpayers ng non-consolidation request hanggang February 16 at tatakbo ang audit ng mga ito hanggang katapusan ng Abril. Mula Mayo, magiging mandatory na ang consolidation. Lahat naman ng lalabag sa mga panukala ay maaaring maharap sa mga kasong administratibo, sibil o kriminal. Cheryl, pinaalalahanan naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson ang BIR at iba pang mga ahensya na kung may plano silang gumawa pa ng kalokohan, isipin na lang daw nila yung kanilang mga sarili na nakasuot ng damit na kulay dilaw, may nakasulat na PDL at nakikihalubilo sa mga detention prisoners. Ang sabi nga ni Senator Ping, think twice, think thrice bago raw gumalaw. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes.